Okay, so good morning again. Once again, here we are at Baguio City Public Library po, and it's another edition na naman po, another session for the live talk. And of course, our guest for today is our Sports Development Officer for Goods Gonzalez. Yay! Let's give him a round of applause. Thank you. Thank you very much, Esther, Ma'am Esther, and Ma'am Cindy. So, bago ako dito So, magandang cold morning sa ating lahat, sa mga BCPL viewers natin. Yes, sir, and thank you sa pagpapaunlak ninyo ng aming invitation today because we are really impressed about the Batang Pinoy. We know that. Yeah, we know that we bagged the Championship. championship Yes. for 2022, right? 2022. Yes, right? last December lang yan. Yeah, yes, sir. So we are going to talk about that today. We are really very excited with Ma'am Esther, and of course we are on a live stream. So yung mga nanonood sa atin, excited to hear from you. Yes. Actually, Ma'am Cindy, I am wearing the official delegation uniform of the Batang Pinoy. Okay. Yes, this is our official uniform. Mm-hmm. So, Also, yung Batang Pinoy, of course, there's a preparation that involved kayo sa preparation ng mga Yes. sports natin, mga bata dito. Mm. So, from different schools mas sila. Yes. Yes. Unknown to many, yung preparations ng Batang Pinoy, winwork out natin yan ng 8 months. Oh. Kasi nung nagbigay ang Philippine Sports Commission ng advisory na for the first time, nung pandemic, di ba? Nag-pandemic tayo, 2 years. Ngayon, yung sabi ng Philippine Sports Commission, meron tayong national event. I-resume na natin yung Batang Pinoy 2022. We were excited then. So, 8 months namin trinabaho yan. So, mga kasama sa delegations, of course, were 15 years old na mga bata coming from different schools, no, elementary and high school. Yun yung composition ng ating team. Maraming events to, 17 events. 17 events. So 9 ang virtual events, tapos 8 naman ang face-to-face. Virtual events? Mm. Anong virtual? Paano yan? So, bali, ang ginawa ng mga teams natin is nag-submit sila ng videos, performance videos. Tapos yung videos na yun ang i-judge ng mga judges natin nationwide. So yung virtual ano yung mga sports na yun? Kasi hindi lahat na-virtual. Oh, mostly yung mga combat sports na meron silang parang form and demonstration part. Kunwari ng taekwondo, meron tayong tinatawag na kumsei. Kumsei, yun yung mga forms. No? Yun yung mga ganun. Sa karate, meron din judo, yan, arnis. Kasi nga, in-avoid ng Philippine Sports Commission yung contact muna sa mga martial arts. Because of meron pa tayong COVID. Yun. So, yun yung mga videos na sinabit nila, yun ang ginudge nila. So, kasama yun, bali, may 9 virtual events, tapos yung mga pumunta naman ng vegan is 8 naman yun, face-to-face. Yun kami nagpunta noong December, kasama natin yung mga bata. Paano yung anong mga sports yung yung 8 na yun? Yung 8 naman, sana ma-mention ko lahat. Meron tayong archery, athletics, merong basta hindi ko na ma-mention natin yung 8 lang. 8 yan. 8 lahat, no? Yung 8 na yun, let's say, kasi parang kung sa akin na parang yung preparation ninyo, ang haba rin. Ang haba, So even yung mga delegates din natin. So how do you choose yung mga delegates pala? Ang style po natin sa sports office, so meron tayong group of trainers and coaches. So pag may notice na ng competition, nagno-notify tayo sa kanila na, we will schedule a selection for our teams. Ngayon, gagawa naman ng schedule yung mga different events, kumari taekwondo, swimming, lahat ng athletics, archery, chess, lahat yan. Gagawa na sila ng schedule nila for the qualification. No? Pag may mga qualifying events sila, ngayon may listahan na. Kasi siyempre dun sa national naman, sa Philippine Sports Commission, sabihin nila, ang chess players nyo dapat ganito lang.
May mga numbers yan. So, imimit namin yung mga standards na yon. Ngayon, meron na tayo makukompose na Team Baguio from the selection. Yes. So, in let's say, kasi maraming ano dito, kagaya ng taekwondo, di ba? Yes, Maraming gloves. Yes, oo, Yes, di ba? gloves. Oo. Yeah. So, from different clubs din. Yes, oo. Kasi sa elimination round nila para sa qualifying events nila to represent the Baguio team, meron silang schedule din. Tapos sila muna locally maglalaban sila among the clubs, no? Yeah. Ngayon, pag meron na tayong finalist, yun naman na yung magiging team Baguio. Official na team Baguio. So, in all the clubs, ganun yung ginagawa. No? Yes. So, selection within Oo. the clubs. Kasi mahirap din naman na pika-pika lang kasi unfair naman kasi baka hindi mo na-pick yung may potential. Kumbaga, hindi mo o kaya may palakas sa system. ganyan. Yes, so may screening Oo. din. So, we were there naman to monitor yung mga eliminations nila para legit naman na yung bata siya naman ang deserving na Yes. magre-represent ng city. So, sir, alam natin na pinadapat tayo ng COVID, right? We were paralyzed in Yes. so many ways. So, ano yung struggles ng mga bata na nag-participate virtually? Na ano ba sila? Nanibago ba sila na, ay, bakit virtual? Bakit, maybe they were used to having it physically, like, yeah, they did. Pero yung virtual, was there a struggle for these children? Hindi actually mas yung struggle is dun sa face to face kasi Oh, okay. kasi yung result ng pandemic is yung kanilang training is virtual kasi nga hindi tayo nakaka-use ng facilities, di ba? Hindi nakakalabas yung bata, hindi pwedeng gumamit ng gymnasium, hindi pwedeng gumamit ng mga sports facilities. So ang may struggle dyan yung face to face. Pero kasi, nasanay kasi yung mga virtual events natin noon. Nasanay na sila na sa camera sila. Kaya medyo walang struggle dun sa virtual. Ang meron is yung mga hindi nakikompete sa mga face to face dun sa mga kalaban nila. Tapos biglang meron sila dun sa higad. Parang gano'n. Yun yung konting na adjustment. And then, may sa with how many years na yung Batang Pinoy, siyempre nananalo ang Baguio City, di ba? Yes, perennial winner ang Baguio City. Oo, okay. Parang every year naman yata eh. Oo. Every year panalo, di ba? Siyempre, parang we earn na yung bragging rights na yung Baguio, pag may Batang Pinoy, ganyan, perennial winner yan. Actually, i-mention ko lang din na since may mga winnings tayo na cash prize, ang naiuwi na natin actually is 17,250,000 na. Oh, wow. Yes. That's a lot of money. Yes. Kasi noon walang cash prize pero nung nag-assume na tayo, nung nag-head na tayo ng sports, nung nag-meeting kami with other sports coordinators ng LGU, sabi natin, bakit wala man lang tayong cash prize o kaya trophies? Kasi Pakonsuelo oo, man kasi for the information of all, ang laking resources naman, lalo sa financial, ang pag-participate. Kasi bibigyan mo siya ng allowance, bibigyan mo ng transportation allowance, yung meals nila, yung uniform, o tapos ilang araw yun. So sinabi namin, bakit hindi man lang magbigay ng cash prize as a reward for the LGU naman to compensate naman yung mga gastos nila. Kasi you don't train naman, di ba? Hindi niyo sila, kasi galing na sila sa club. So doon sila talaga nag-train. And then sila yung sinasabak ng ating LGU for the competition. So I guess, kung sa akin, I would also go na dapat may ano din naman sila. Kaya ngayon, very happy naman yung, very happy recently yung mga bata kasi last week nga, binigyan natin, medalist naman o hindi, basta part ka ng delegation ng Batang Pinoy, binigyan natin sila ng 3,000 each. Wow! Aside from yung makukuha ng mga medalist na 20,000 for gold, 10,000 for silver, and 5,000 for bronze. Na actually, marireceive na nila next week kasi release na yung payroll ngayon. Diba sir, ano naman, parang natural naman na reaction ng isang athlete na pag may
pag may incentive, sabihin na natin may incentive na cash prize, mas mamomotivate sila, oh, may prize, di ba? Parang mas mas mag-e-effort sila. Oo, kasi syempre sa psychology nga, yung reward system natin. That's right, yeah. Kailangan din may motivational factor naman yung bata for a good performance. Yeah, that's right. Kaya kung may... Is there a sufficient resources for this like Batang Pinoy ganyan, if ever you have another if you will initiate another activity like this, is there a enough resources for them to sustain? Yes, we are thankful kasi yun ang isang sikreto ng Baguio City. Oh. Kasi we are very supported by the LGU. So, pag nag-submit kami ng budget, alam ni Ma'am Esther yun. Ito yung mga budget namin eh. Of course, ako naman, ang LGU naman is may ina-allocate na malaking funds para sa compared to other LGUs naman na kulang-kulang ang budget nila. Pero ang maganda sa atin is parang na-institutionalize na natin yung mga events na yan na hindi na masyadong kini-question ng mga local officials natin kasi alam nila, ito pala yung mga program ng sports o dapat may pondo ito, yung incentive fund ng mga bata, dapat 10 million, mga ganyan. Ganyan lang mga usapan level natin. Pero sa mga LGUs kasi, na iba, wala silang masyadong support from their local government. Kaya yun, naapektuhan din ng sports development. Like in my place, sir, if I may mention, I am from Quezon Hill, Upper Quezon. Ang daming mga potential doon na mga bata na kasi dun sa taas ng bahay namin, bagong gawa yung kalsada. Okay? And nung nagawa na yung kalsada, I see a lot of children playing there, a lot of different sports like basketball at kung ano-ano pa. So I was thinking, maybe kung itong mga batang ito magkaroon man lang sana ng what you call that? Mentors, something like that, or maasikaso sila ng LGU, ganun. So, maaaring manggaling sa Upper Quezon Hill, manggaling sa Upper Quezon Hill yung isang potential na bata. Tama. Yeah, Kasi so, you will never know. yeah, are we looking into that? Are the LGUs looking into this kind of concerns? Like, hindi napapansin yung mga bata sa area. Yan yung in every barangay siguro, no? Parang in each barangay. hindi Kasi yan parang yung sa club lang yung ano yan yung tinatawag na natin sa sports na grassroots development na dapat magmula sa barangay. Pero ang city program naman is hindi lang naman siya reliable sa city program na kundi partners din natin yung mga different barangays through their SK. Ang role kasi ng SK din, kasi syempre may pondo rin yan, hindi ko alam kung 20%. Ang 20% na yan is merong sports development. No? So sa barangay, meron din silang mandate to have their own sports program, sports development program like building barangay basketball courts, covered courts, tapos yung program nila yung yung mga activities nila during barangay fiesta, mga ganun. Pwede sila magpa-boxing. Kami naman sa sports office is we are also supporting all those kinds of activities. Ang maswerte lang tayo dito sa Baguio is wala tayong masyadong out of studio, hindi kagaya ng mga iba barangay. So yung mga bata na yan, pag nakita ng Quezon Hill Elementary School, pwede nilang, kasi ang DepEd din, partner din natin sa sports program, sa sports development. So meron din silang programa na ganyan. So pwedeng ang SK, pwedeng ang yung elementary school na nandun through the DepEd. Sa amin, yan, partners kami para makuha yung bata ngayon na maging potential athlete siya. Pero may training kayo na i-provide sa kanila? Kasi kung hindi siya member ng club, so paano yung training? Hindi. Sa amin naman, pwedeng ang training program is pwedeng nating suportahan. Kasi meron din naman kaming nakapunto na budget dyan. Pero ang maganda rin sa Baguio is napakarami nating clubs. Napakarami nating mga gymnasium, mga ganyan. Tapos very active pa yung ating DepEd. Kaya kung may makita lang silang bata dyan, sila pa ang manghihila
Hindi kagaya ng mga ibang LGUs na papabayaan yung mga potential ng mga bata nila. Dito hindi. Tayo ang naghahanap sa mga bata. Tingin ko, sir, baka next week wala na yung mga bata doon. Baka. Hindi. Meron ding isang way na kasi we can offer naman yung ating mga city facilities na available na pwede silang pumunta dyan. Actually, pag city ang nag-manage na rin dito sa Baguio Athletic Boat o kaya sa swimming pool, murang-mura ang bayad, 10 pesos lang. Minsan nga nililibre pa natin kung talagang nilay dyan. Kaya pwede silang pumunta dyan. Hindi lang for leisure, pero tingnan natin baka naman pwede siyang, kasi dyan din tumatambay yung mga coaches and trainers natin. So, siyempre makikita nila, yes. So aside from anong facilities na meron ang city to offer sa mga training? So swimming, di ba? And then yung Athletic ano? ball. Oh. Oo. Wala pa tayong gymnasium na city operated, pero forthcoming na kasi nandyan na. Yes, Meron tayo yung sports building, yung ating tinatawag na Youth Convergence Center. Na nung una inayin natin na kasama sana yung library. Oo. Plano ko kaming dalawa. Noon. Pero ngayon, yung 5-story building na yon is i-accommodate na niya lahat ng mga indoor sports. May bowling, may billiards, may darts, may sa mixed martial arts, lahat na, may combat sports, may gymnasium na rin, pwede mag-volleyball, badminton, lahat yan. Tapos itong tennis court naman, para naman sa tennis players natin, pwede. Yes, so at least magkakaroon na ng facility Yes. for those who would like to train. And more confident tayo in the upcoming events because of this facility. Yes, kasi nga nung tinanong tayo ng ating boss na si City Administrator Bonnie de la Peña, sabi niya, kung saan bang kailangan nyo sa sports, ang problema? Sir, kahit ganito na siyempre yung standing ng Baguio na malalakas na tayo sa competitions, di ba? Pero we still need facilities. What more kung nandyan na yung mga facilities natin, di ba? Kasi alam mo ang nangyayari ngayon, parang yung mga clubs, kanya-kanya na sila na i-improve yung mga facility nila. So, sila ang pero pag nandyan na yung facility naman ng city, malaking reinforcement yun sa sports development. And you know what, sir, this really elates me thinking about the second runner-up, which is Pasig, right? Oo. Pasig, and then followed by Quezon City, Yes. and then Laguna. Laguna. Okay, thinking about these places, ano rin yan eh, marami rin mga magagaling dyan, di ba? Marami din magagaling. So, it's really a pride for Baguio to bag the Oo. ultimate. Kasi if we see the population ratio of those na nabanggit mo na LGUs, ang laki-laki ng population nila. Yeah. Compared to Baguio. Compared to Baguio na wala pang 500,000, di ba? Yeah. Kasi sila 8 million, 7 million, Mhm. ganun. So pag malaki yung population mo, mas marami ka, of course, parang masiselect na tao doon. Di ba? Yes. Maraming potential na population. Mhm. Ngayon, ang Baguio naman ang liit, pero hindi naman nila kayang talunin. Yeah, that's it. So, sir, can you... Ito yung isang secret yan. Yeah, okay. Kasi of course, aside from the full support naman ng LGU, tinitingnan din namin yung mga strategies na saan ba malakas ang isang LGU. Kasi mostly sa mga ibang LGUs, ang kinoconcentrate nila is basketball, volleyball, mga kung ano ng mga sikat na sports, di ba? Para naman tayong makakapasok sa NBA. Pero tingnan mo naman yung height natin is ang liit naman. O ngayon, so nakita namin na ang Cordillera is more on combat sports, on Yes. individual sports. May iba silang forte, Yes. right? Okay. Yung physique ng Cordillera is iba. Yeah. Mas gusto nila yung bakbakan, mga ganyan. Yeah. Doon tayo, medyo nag-rely kami doon sa individual sports kasi pag ganyang competition nga, yung team sports is the same ang standing sa individual sports. Isang medal din lang naman yun. Eh bakit namin pupunduhan
yung mga hindi naman tayo mananalo sa team events, ang daming gastos nun. Yes. Kung magdala din kami ng 15 na taekwondo player sa 15 na judo o artist dyan, baka may maiwi silang 6 o 4 na medals, di ba? Na gold medals. So parang mga strategies lang na ganyan ang ginagawa natin para makuha natin yung, siyempre ang sports kasi is actually a game plan. Yung how to strategize, yun lang. Pero ito naman, lagi namin sinasabi naman sa mga ibang LGUs kasi nga, nung in-interview ako ng maraming agents sa vegan, sabi, bakit lagi nananalo ang Bagyo? Bakit kayo lagi ang umuubos ng price ng PSC? Sabi nila, panay 3 million, 8 million, mga kung anong million ang inuuwi nyo. Sabi ko, ang naman yan. Ang daming rason kung bakit. Isa yon yung strategy. Isa yung ang ibang mga LGUs, walang sports office na matatakbuhan ang atleta, ang coaches, ang trainers, ang mga different clubs. Bali, ang nangyayari sa mga ibang LGUs, kung sino ang gusto ni governor o si mayor, Esther, ikaw ng sports coordinator ha, tumakbo ay, nag-run ka ng ikaw ang sports coordinator ng 3 years, tinatalo, tapos na yung program mo. Diba? Unlike pag merong plantilla, merong isang office na permanent, na meron silang mga sports officers, gagawa yan ng programa niya. Kasi nga, babagsak siya sa IPCR niya. So, Ganon yan. yeah. Mga ganong mga reason kung bakit. Yeah, and of course, perpetuate the legacy. Yes. Yeah, like hindi lang nag-stop kay Ma'am Easter. Halimbawa, si Ma'am Easter nag-excel siya. Yes. O nag-excel siya doon, tapos nawala siya bigla. Tapos what about the coming next person? Correct. Yeah, so i-perpetuate natin yung the legacy of sports. Yes. So sir, would you like to tell us, kasi nasa vegan ka, di ba? You were there physically. Can you tell us a portion na nakita mo doon na yung scenario during that event na napakaganda talaga, that you will be proud of Baguio? Alam mo, kahit saan kasi pumunta ang Team Baguio, parang sikat ba pag taga Baguio ka? Di ba kahit naman seminar, ganyan, seminar, o kahit sa mga lakbay-aral, mga taga Baguio, parang natataranta na sila na hindi ko alam kung ano yung magnet na meron tayo na pag compare mo sa NCR, parang hindi nila pinapansin yung mga taga-NCR. Parang ayaw ng mga taga-lowlands yung NCR, mga ganun kasi parang hindi naman sampag, pero pag sinabi yung Bagyo, siguro mababait tayo. Yan. So dun sa question mo, Yes, sir. o di pagdating namin, syempre yung Philippine School namin, thank you, Bagyo ang i-host namin, ganyan ko, di ba? Di ba yung mga ganun na accommodation, yung ang ganda ng pakikisama nila sa pagbagyo yan, kahit mga officials ng PSC, maganda. Pag bagyo pa, hindi ko alam kung anong rason, pero mataas ang sana tuloy-tuloy na ganun. Mababait naman na tayo. Mababait naman ng mga taga-Bagyo, kaya dapat ganun din sila, di ba? So, na-maintain natin yung moral, Yes, at saka yung integridad sa mga bagay na gusto natin gawin. Just like you, sir, sa sports nga. Kaya nung nag-iisip kami kahapon kung anong question ang sasabihin namin sa'yo, ang ibabato namin sa'yo. We were really very excited and we made it today. So, Ma'am Easter, do you have any more? Of course, yung preparation and then was there any let's say incidents, no, na let's say ito yung inaasahan natin na makikikompete. Tapos biglang, oops, hindi siya pwede kasi di ba, yung parang malapit na yung competition. Alam mo, nangyari sa atin yan nung last year. Kasi alam mo, merong requirement ang Philippine Sports Commission dito sa Batangas na kailangan ng booster, yung 12 to 15, mga ganyan. Tapos yung kailangan ng first and second dose, yung 11 and under. O, ang nangyari dyan, di may line up na may mga bata na ayaw naman ng parents na booster. So malaking epekto yun. Yun yung mga
unforeseen events namin. Kasi nga, hindi mo naman mapipilit yung paniniwala o kaya yung family. Although potential yung kanilang anak, may mga ganun na hindrance naman. Wala kaming magawa. So parang last minute na ganun, parang back out. Yung mga, pero syempre in-accept na lang namin yun. Kung may replacement, so last minute may mga replacement. So may ready naman sir na replacement, like for example yung na unforeseen circumstances na nag-back out dahil walang booster. Ganun. May mga potential din pa na naka-line up na in case or pag hindi nag-work out, ito yung next. Yun ang maganda sa Baguio kasi we are full of potential athletes. Napakarami, kaya nga tayo nagpapa-elimination kasi nga ang dami-dami, kunwari 10 lang, kailangan mo 150 ang magjo-join sa elimination. Magagaling lahat yun. Kasi at magagaling lahat yun. So yun ang maganda sa atin kasi yung pool of potential athletes natin is malaki. You know, so wala tayong problema na wala na yung ikaw na kasi kahit na hindi marunong o sige ikaw na kasi meron tayo ano yun, pampat o papapalat butas parang ganun na. Sige na kasi 10 ang kailangan, ito hindi marunong naman yung isa. Simple ipasok mo na para makumpleto, parang ganun. Hindi nangyayari sa Baguio yan. Kasi marami tayong potential athletes na pwedeng isabak. Kung merong nabakante, pwedeng natin palitan. So sir, goods yung ano naman, like for example sabihin na natin na merong 100 Athletes. potential yan lahat. So will they all be given the chance to compete in other sports, other organizations ganun, para naman hindi yung sa basketball, di ba, meron silang sinasabi na ay nakabangko lang yan. Compared to Stephen Curry na nandyan siya lagi ganyan. So nabibigyan ba ng chances? Yan ang challenge ng kanilang mga trainers. Kasi kung hindi nakapasok yung isang bata, may problema. Parang gano'n. O kaya kulang pa ako ng training sa batang to. So, next time around, dapat galingan niya. Kasi lahat naman were given opportunity to compete. Ganyan, to be selected. Pero kung hindi nakapasok yung bata mo, something is wrong. Mas magaling yung kabila na mag-train, mas magaling yung bata nila. Bakit magaling yung bata nila? Siyempre, ganito siguro. Yun yung mga tinitignan naman ng coaches and trainers para next time around, sila din ang manalo. Kasi sports is competition. Yes. So, parang sa mga trainers at saka sa mga coaches, may competition Yes, din. oo. Diba? May competition din. Yes, kasi di ba kung ako ititrain ko yung so dapat manalo ko. Oo. Hindi lang rin, di ba? Ngayon, ang diskarte ngayon, tinitingnan nila. Ganito yung video niya, yung naglaban sila. Ay, ganito pala kaya nanalo, kaya natalo. Yan, mahigpit din yung screenings ganun sir. Yes. Okay. Otherwise, Best of the best. oo, no? kasi The best of the best. otherwise, kung hindi mo itataas yung standards mo, Wala. matatalo ka sa national. Yeah, that's Sa selection pa lang, kung hindi mataas ang standards mo, wala ka ng place, hindi ka na magpo-podium finish That's sa right, yes. national. So, nabanggit mo kanina, combat sports ang parang ng Baguio. Oo. Paano naman ang archery natin? Ay, isa yan sa namayagpag sa archery. Diba? Hindi lang naman, actually siguro it's my loves naman na combat sports lang. Pero may mga sports din na nag-excel tayo na hindi naman combat lahat. No? Actually, malakas yung archery natin. Malakas din yung swimming natin, lumalaban din. So, hindi naman lahat. Pero Baguio is known talaga for combat sports. Sir, I am a PBA and NBA fan. Wow. I'm not a sports person pero hanggang Fury lang ako, mahilig ako naman. So what about basketball, sir? Yung standing ng Baguio? Ngayon, as far as my experience sa yung mga nakikita ko, meron na tayong mga matatangkad. Meron na. Oo. Okay. Pag Siguro nagsipagtangkadan na. hindi nauso na kasi yung cherry board siguro. Kasi nung panahon mo ata, Mister, wala pang cherry board. Tiki-tiki pa sa amin mo, di ba? Tiki-tiki. Ngayon, hindi naman, siyempre yung interracial siguro na development ng ng marriages, mga Yeah, ganyan. that's right. Yeah. Oo, tapos intermarriages na ganyan, nalahian na rin yung Cordillera ng matatangkad. That's Oh, right. ngayon nakikita ko na actually maraming malalakas na rin na basketball players ngayon. Pero siguro hindi pa nila tayo. Pero yung mga 3-on-3 parang nakikita ko na meron
Meron. Nagto-third place na sila, second place, so malapit na. Pero siguro hindi pa ngayon yung opportune time, pero there will come a time na mag-excel na rin tayo. About sa volleyball. Oo, yung mga height events. Yan yung mga height events kasi, paano? Yan yung tinitignan natin. Majoy Baron is from Baguio, makakain din siya. So, Kasi gusto kong pinapanood actually yung game na, lalo na yung O yung mga prominent schools like Ang we will not nila. Ang gagaling nila. sa PBL, sa UAAP, Yes, NCAA. Parang Pero may mga contributions tayo. Alam nyo yung mga nandyan sa UAP, NCAA, may mga kinukuha din sila na paisa-isa from Baguio City. So may mga scholars tayo dyan, yung mga varsity nila sa swimming, mga taekwondo, mga judo, mga UST. Alam mo, marami sa kanila taga Baguio. wow. Oo. You know what, sir? I came from the University of the Cordilleras. Ang daming ang daming mga matatangkad talaga. Oo. So, Ang style kasi dyan, kunwari dito sa Baguio, yung mga sports directors ng universities and colleges, pag pupunta sila sa competition sa ibang lugar, kunwari dito sa car, uy, dati napigsa na taga-buntok na pastor. yeah. Yan. Kanya-kanyang pirate yan. Sabihin ng UC, mag-eskwela ka, Jet, ako nga. Scholar ka, Pero pag nakita naman ng UB, ay, ag-scholar ka dyan, ito mas mayat. Parang ganyan lang. So they entice athletes, potential athletes to enroll in the colleges and universities. Which is in the same token, ganyan ang ginagawa ng NCR, yung mga Yes, Oo. pirating. Okay, San Beda, UST. Ganun din ang ginagawa nila sa atin. Kung may taga-Bagyo na matangkad na Pirating natin. gawin natin scholar, i-offer natin ganito. Okay. edge talaga yung height. Ano, sir? Ba't kaya hindi tayo nagbiyayaan? Ano Ay, yung kasalanan ko? Hindi naman, kasi ang sports events, marami naman ang hindi Hindi naman height lang requirement. yan. Yes. Kunwari mag-chess ka na lang para hindi kailangan. So, hindi, actually maraming events. Yeah, Kunwari right. yung mga precision events, kunwari darts, mga archery, o mga shooting, mga ganyan. Chess, Scrabble, baka pwede ka lang dahil nasa Ay, library oo. ka. Winner ako sa Google. At ano, Google ba yan? Google. Yan. Oo, Google. Pwede ka dyan. Bogle. Oo. Hindi naman kailangan matangkad ka eh. Yeah, that's Kaya yun ang ini-encourage namin sa mga parents, mga coaches na tingnan ang potential ng bata. I-try mo dito, i-try mo dito. Malay mo. Yes. Malay mo dun sa isa mag-excel siya. Hindi nga siya very good in this sports, pero sa iba naman pwede. Kasi ang daming pwedeng pagpilian. indoors, outdoors. Yes. sports. Kung yung takbo-takbo lang, pwede naman. Kung mahilig yung anak mo sa suntukan, punta mo sa boxing. Baka siya Shout next out na Manny maging Pacquiao. Manny Pacquiao. O di ba? Kasi yun yung interest ng bata. Yeah, yeah. Oo. Yung yung archery, kasi alam ko mahal ang yung equipment niya. Oo. Yung pana na nga lang, magkano yun? Parang may 10,000 atang isa. Depende pa sa Yung ganun lang, no? Depende pa sa brand. Paano yung arrow, yung bow? Bow. Yung bow mas mahal na naman. May mga 300,000. O, diba? Ang mahal kaya nun, yung tapos yung yung yan. Ang mahal ng isang gano'n yan. Hindi naman, Araw. hindi naman kailangan na pumili ka ng mamahaling sports. Yan. Marami naman dyan hindi mamahalin kasi kunwari running o sa athletics o ano lang naman, sapatos lang naman. Sapatos lang na medyo O yung boksingero. matibay. Boksingero. Shorts. Yung mga naman. combat sports o taekwondo, yun lang naman dubok nila, yung uniform nila. Pero sir, for example, there is this unfortunate person na talagang gusto niyang pumasok sa sports but he has no resources. Is there a way na pwedeng kunin natin siya? We will fund. Maraming ganyan. Actually, yung mga coaches natin sa DepEd, maraming nakikita ng ganyan. Kasi sila ang nandun on the ground. Kumbaga, nakikita nila yan. Nakikita ng mga coaches sa trainers ng DepEd. So wala tayong problema dito sa Baguio, ang liit lang ng Baguio pwede yung kapitbahay ko to, pwede madali natin Parang support system, no? So kung meron yung kumbaga parang para-paraan, pahiram. Pahiram mo yung maraming paraan kaya sa mga nakikinig yung kunwari may mga parents na
kaya may mga kapitbahay kayo, Yes. yung mga bata, ang daming paraan, maraming, nandyan yung sports office. Yeah, that's Pero right. kasi kung interesado siya sa ganito, isang text lang sa coach, Yeah. paki-train nga itong batang to, interesado. Yeah. So, sir, is there no definite channel of passing the information? Like, for example, nakita ko yung bata. Where should I go first? Can I go directly to you and say, Pwede. oh, Pwede. or- Yun yung sinasabi Okay. ko sa inyo na at least meron kayong tatakbuhan na sports I see, office. okay. Diba? Yeah. Kasi, Aside from, nandyan naman yung SK nyo sa barangay, Mm. pwede rin doon. Aside from yung DepEd naman, na Yeah. nandyan yung Mm. DepEd sa school. Maraming channels actually. Oh, okay. Kaya kung may nakita kayong potential na bata, ilapit nyo lang sa amin. Yeah, it does not necessarily go to a process like, ay, punta ako kay Kapitana. Paano kung BCC Kapitana, BCC SK, Oo. or BCC teacher? Oh, sa amin pwede. So, Kasi, pwede ng diretso, no? pwedeng diretso sa amin kasi we have a good network naman with all the DepEd coaches, with all the clubs and the gymnasiums. Marami kaming connection dyan. Okay. Ipasok nyo lang sa amin, kami nang bahala sa bata. Wow. So we would like to give the compliment to you kasi tinitingnan niyo talaga yung area natin, yung specific area ng sports because we will continue to excel Yes. dito sa larangan ng sports because you are there to take care of. Thank you. Pero ito naman is through experience eh. Kasi siyempre kung matagal ka na dyan, alam mo na yung saan yung problematic areas, kung saan ka dapat mag-excel, kung saan yung mga kailangan mong ibigyan ng pondo, ano yung mga events na kailangan mong tutukan kasi mahina ka doon. Unti-unti, lahat ng mga events na hindi tayo nag-excel, aakyat din. Ganun yan. Kasi hindi naman iisang panahon, malay mo, tayo din yung champion sa basketball. Oh, yeah. That's Oo. right. So, ano lang kasi yan, no? So, Panahon lang yan. panahon to Panahon And lang. then, of course, with that, yung jury, ay yung range na yon o yung years of training din. So, kailangan din talaga. And then yung focus din, ano? Oo. So, kung talagang gusto mo, let's say yung si Joy namin, ano dito kasi, Oo. taekwondo, ano, black belter yun. O, diba? So, talagang kailangan din na ng talagang focus sa training. And aside from that, parang, triathlon, ano yata siya eh. Oo, sa Nagpa-bike biking. siya, o oo. marathon, ano din siya. Nasubukan na niya actually 100. Yung matagal na 10K. Ultra race. Mga Yes, ultra race siya. Yes. So talagang makita mo sporty siya na. Pero syempre Marami yung tayo. training Oo, talaga. training. It's very important na talagang matrain din sila. And of course yung parang a group that they belong to. Yes. Kasi siya meron na siyang grupo eh. So they encourage each other and when Merong we support belong- system Yes, inside. merong support system sa kanila. So I guess ganyan din ang nangyayari. Yes. Kasi parang we have an issue before, di ba, sa sports na nakikompete sa it's not kasi supported. Oo, Di ba, yes, ng yun ang country. unfortunate. Di ba? Yung Di sila, ba, meron yun. cases of EJ of Vienna, magkaganyan, Yeah. ang Oo, daming that's ganyan. right. Yeah. So that's where you see na talaga it's very important to give a support. Oo. Yes. Na, di ba, sa mga talagang potential din naman na mga athletes natin. Yes. Anyway, they represent naman the country. Parang dito sa atin, you are doing your best to give kung ano yung mga trainings that they need sa mga bata natin dito sa LGU at sa Baguio City, ano? Pero look at the result, no? Yes. So sana ganun din sa mga ibang parang pwede kayo mag-benchmark actually dito sa Baguio, diba? So benchmarking on that area of sports. So ano yung ginagawa? Oo. Actually, maraming struggles sa sports kasi nga Yeah. hindi naman tayo mayaman na country, hindi naman Yes, tayo yes. masyadong mayaman sa city, ganyan. So, una-una dyan yung financial na problem na ma-experience ng isang atleta. Pero with all the support of different groups, yung government agencies, may mga private individuals and companies naman, kumari Yes, mga SM, mga ganyan. Nag-support din yung mga yan kasi Sponsorship, oo, no? kasi may mga social responsibility naman sila na to support. Tapos sports ang isa sa mga
tinitingnan naman nila na sinusuportahan. Yeah, that's good, sir. So, Sir Goods, how do you look at Baguio City 10 years from now? Saan tayo Interview patungo? talaga. Parang ano, I hope it would be better kasi nga nandyan na yung mga facilities natin. Okay. And naumpisan na natin. So, Yeah. so dapat tuloy-tuloy na to. Kasi kung bibitawan mo, kasi nga yung tingin na nila sa Baguio is a sports haven nga of the North. Na once you talk about sports, talagang Baguio City, panalo. Baguio City na tinitingnan nila na namamayagpag. So, sana tuloy-tuloy na. With all the support naman ng city government, plus yung mga private and other government offices natin, kaya-kaya natin yan. So, Pag hindi pa retire si Ma'am Esther. 10 years eh. Para naman 10 years. 10 years yung sinabi ko, 5 years. Well, anyway, sir, kagaya ng sinabi ko, I'm not really a sports person. Curious lang ako about equipments. Okay, yung equipments ba, do they wear out like computers from time to time? Chine-change natin yung computers for maintenance. What about our sports facilities? Do we need to upgrade or Aside from our facilities, no, the sports office has many implements, sports equipment that the athlete can borrow and use. Actually, meron na tayong gymnasium na maliit yan na pwede silang mag-workout, mag-treadmill, stationary bike. Meron na rin, kung gusto nila ng javelin throw, discus throw, lahat yan. Marami kami yan. Oh, okay. Is it for free, sir? Yes, oo, of course. Meron kaming sticks, o meron silang combat. Pwede Try nilang natin mag- minsan. Yes. Mag-day off. Oo, mag-arnis kayo. Arnis. Pag yung mga asawa nyo nagloko, pwede nyo i-arnis. I-arnis natin, gano'n. Oy, good advice, sir. Sa amin kasi, punong-puno kami din ng equipment. May mga kulang-kulang din. Pero habang nandyan pa yung equipment namin, pwede nyong hiramin. May borrower slip lang, saka yung parang libro. May ID lang, pwede silang gumamit. Okay. So, we can also go there, no? Parang kami, we can go there and make use of also The the facility. gym. Lalo na, mag-gym kami. Oh, Yeah. How big is the area of the gym? Ano tuloy ako na-excite? This big siguro. Siguro mga, less than 100 square meters. Kung saan can accommodate like how many people in there? 15, 20, Oh, okay. sabay-sabay. Pwede, library staff? Yeah, ayun. Hindi, we have 1 hour to work out. Really? Sa government, di ba? We have 1 hour to work out in a week. Yeah. So, So bakit hindi kayo Friday. pumunta doon ng Friday? Yeah. So Friday today, I guess let's get sporty, sabi nga. So malapit sa atin ang sports tayo pa office. naman yung Yes. malapit doon. Kami, we are neighbors. Yes, we are neighbors. So I guess we have to have that. Kahit 1 hour lang to, palitan lang tayo kung, I mean, kailangan din kasi natin, no? Kailangan It din. doesn't mean naman na pupunta kayo lahat sabay-sabay. Kunwari o kaya Palitan lang. Friday. That's right. Saka hindi naman kailangan Friday lang. Yeah. Kasi kunwari na hindi ka magpa-Friday, mag-duty ka, o di Thursday ako na 1 hour. Parang ganun. So, arrangement lang. Arrangement. Yung ating athlete, let's say si Joy, gusto niyang tumakbo doon, may bayad ba? Hi, Joy. Yes, meron tayong regulatory fee. Yung ating fee is 10 pesos for students and government officials and employees. Tapos 25 for walk-in. Pero mostly wala naman nagbabayad na marami na walk-in. Kasi 10 pesos. Ang PWDs and senior citizens, free. Yan. So, Pag senior na tayo, free na tayo. How many more years to come? ilang hours. Ilang Nagbilang. years pa, no? Bago Pero anyhow, it's an invitation, na this is open, naman yung ating athletic. We Yes. can do activities, let's say, jogging, running doon. Yes, we And, have diba? also open courts for volleyball. And Oh,
Ayun, so pwede tayong pumunta doon, make use of the facility. Minimal naman yun. Halos libre na nga eh, parang donation lang for the maintenance. Of course, we have to maintain also. Saka gagamit din kayo ng CR, hindi yung Yes, CR. oo. Kung 10 pesos ba, whole day? 10. Whole day, 10 pesos. Kung kaya mo mag-hold dito, pwede. May mainit naman sa Yes, okay. Pwede. Mainit. Kung kaya mo nang mag-hold dito, sige, pwede na yung hold dito. How about the swimming pool? Meron din ba? Yes, 25 for students and 50 pesos for walk-in clients. Mura It's na. open. Oh. So, sir, ano yun? Actually, heated? hindi, heated yung pool. Oh, 20 to 25 yung I see. Actually, lahat naman in-encourage natin. Ano, but, pati yung families nyo, yung family members nyo, kids, and pwede So na. sir, how about Pwede nyo actually gawing banding ng family nyo mag-jogging. Yes, sir. Yeah. So, Saturdays and Sundays, ang daming nakikita ko dyan na families sila. With toddlers, Oh, okay. Nagdo-jogging. hindi jogging. So Kung yung... hindi mo kaya ng jogging, please walking or walking. Oh, not necessarily naman na. Kasi ang maganda kasi sa oval, mami-measure mo yung Distance mo. kung ilang kilometers na, ilang rounds ka na. Ganun. Yes, sir Goods, yung number of people going there, yung gym goers, marami ba everyday? Sa amin siguro nag-average kami, 100 yung gym, yung athletic ball is siguro 300 to 500 a day. Oh, wow. Malaki. Kung per day yun, malaki yun. Buong athletic ball siguro 1,000 isang araw. Yeah. So what does that tell you, sir, about Baguio residents? Are they health conscious? Are they into exercise? Yes, they are Yeah? turning to be kasi Oh, nga okay. with all the sickness, with all the food that we eat, with all the aging process. Yeah, that's Eh, right. Yeah. so, kasi ang nakikita ko dyan, ngayon ang dami ng sakit sa cardio. Yes. So, marami dyan ang nag-walk, no? Pero ang purpose pala nila is what? To improve their cardio health. Kasi marami tayong kinakain na fast food, mga ganyan is hindi maganda sa ating katawan. So, we need to work it out. And this sports ay malaking tulong, right, to kahit pa paano lessen the problems of Yes, hindi lang naman actually ang sports activities, hindi lang naman sa physical. Mostly kasi ang tingin nila improve yung physical ko. Pero hindi. Emotional, saka That's right, mental yeah. health is, kailangan, alam mo sa ngayon, di ba? Ang dami Yes, yung the problem natin issues sa sa mental mental health, health. yes. Mental health issues natin. Alam mo, ang isa sa mga magandang paraan dyan is sports. That's Yes. right. You Make it- indulge, yeah. you indulge in sports, wala ka ng mga mental Yeah, that's right. make it a habit na may physical activity ka, running or jogging or swimming or anong table tennis kung ano mo. Mawawala yung mental issues mo. So sir, what about other unknown, pero I mean not really popular sports in Baguio? Like I have a student kasi from other countries. They are talking about Pilates, about yoga. Do we have that? Do we have them here? Actually, yoga is parang hindi ko alam kung qualify siya as sports, pero it's a health activity na kasi when we talk about sports, may competition. Yun yung gauge mo doon. When we talk of sports, dapat may competition. Yoga is a physical activity to improve your physical strength and mental condition, no? Pero hindi pa yan sports. Pero sa Baguio, marami nang Yes, we have mga naman sa yoga. marami tayong health facilities na nag-offer ng yoga. What about Pilates, sir? It's similar, right? Oo, Pero parang- meron kang equipment. Yun din. Mga health activities yan, provide ng mga health facilities, pero hindi sila run ng sports. Yung kasi parang mayroong mga indigenous games. Ay, meron, Meron part, na rin. part sa program Part na rin natin. sa Yes. Sepak Takraw. Oh. Diba? That's one. Actually, hindi na yun kino-qualify ng indigenous, pero kasi regular sports na yun. Oh, okay. And Arnis actually is our national sports. Yes. Oo.
Pero yung mga yan, dati indigenous, pero ngayon hindi na. Pang international sports na sila. Yeah, that's right. So nag-disappear na sir yung mga indigenous na mga... Hindi rin. May Meron pa rin. program kami with together with the Philippine Sports Commission to promote indigenous sports, sanggol, mga ganyan. Diba? Ayan, Sanggol, Sanggol, kadang-kadang, Oh, yung yeah, yeah. diba? kadang-kadang, yung Sipa. yung hindi Tag of Tag of war. war, mga ganyan. Oo. These are sports na promoting the culture naman, the local Yeah. culture. Marami tayo niyan. Actually, nag-host ang Benguet nung the last time, pero in-anticipate din namin na Baguio will be another host. Pero nag-host na tayo dati. Kasi sir, meron kami anak ni Ma'am Easter na mga malalaki. And they don't even know about this indigenous games. So, is it possible na yung mga magiging apo namin, we can reintroduce to them again this Yes. culture Yes. related games? Kasi we have to bring back the culture to our kids. Kasi nga it's a losing trend to our kids. Kasi nga with the battle we are waging with technology, nandun na sila sa gadget at Yes. cellphone. Doon na nagiging, di ba? So, Yung we are, kamay na lang. yun yung kwan natin. Kasi ang social responsibility natin sa opisina natin is youth empowerment. Yes. Ang kalaban natin yung cyber world. Yeah, yeah. So, mas maganda naman na matutunan nila kahit yung mga indigenous na yung pag ginagawa. Maganda nga, di ba? Ano ba yun? Eh, Kahit yung mga text, patintero, mga ganun, text, yung mga Jolets, pollen, di oo, ba? Jolets. Yeah, we survived those traditional and old school years. Ngayon, pag in-interview mo yung mga bata, sabi mo, pag tinanong mo, which is better, yung buhay ngayon o yung buhay noon na we try to introduce to them. Sabi nila, ay, mas maganda ngayon kasi may ML, may ano pa yung mga, Video games. yeah, mga video games. But, of course, they didn't experience what we experienced. So, from that, mas swerte tayo kasi we know the difference. We know the difference in this game. So, we just hope that the coming generation, like, for example, yung sinabi ko kanina, mga apo namin, we can reintroduce again this para ma-instill sa kanila yung culture natin as Filipinos. Yung Chinese garter nga nun, akong taga-save po. Chinese garter yung pataas. Tapos tatalangin mo. Sana ma-experience O, nila. diba? Sana. Ang taga-save nun eh. Although this is a changing time, trying times na hindi na nila talaga yung babalikan. Pero at least man lang, once in their lifetime na experience nila. That's right. Yung na-experience ng mga oldies, no? Kaya natin. Are there videos na available sa YouTube? Ganun yung mga... Meron. Meron. Para kahit doon lang makita nila. And there are also children who are curious. Gusto nilang subukan din. Oh, hindi. Pagkuan, kasi siyempre, mamas dissemination kami kung may mga activities kami ganyan. Note namin yan. Tingnan natin. Kasi dyan, nag-host na kami. Kadang-kadang. Oo, yung kadang-kadang, malala ko nung diba, hindi ko kayang Actually, ang maganda doon, pag ganun yung competition style, indigenous games, nakabaag. Yes. Oo, Shall you invite us, sir? Yes, oo. Ngayon, ang host actually ngayon, kasi pinipili ng Philippine Sports Commission kung sino yung host. Ang host ngayon is Ilocos Sur. Oh, Ilocos. Pero nag-host na rin ng Benguet, nag-host na rin tayo dati pa. Pero gusto din natin ibalik para pumunta rin yung mga neighboring provinces natin, kagaya ng Benguet. Alam mo yung wrestling, may local wrestling sa Pangipugay. Yes, meron. Yung Kapu. Sir, definitely we look forward to that. Kahit in our age today, we can disseminate that to the youth, the young Yes. generation. today. Actually, dun sa PPAs namin, kasama na ang indigenous games. Wow. So, it's institutionalized na yun. So, together with yung other partners naman namin, kunwari yung mga DSWD, DepEd, mga where we can pull some students na to participate. Kasama namin. Nasa program na natin yan. So, hindi na sa sports naman, hindi lang competitive, no? Sa atin, baka
sabihin nyo, Baguio Sports, hindi pang competition dito, kamangabak na. Pero hindi. We have programs to cater to different sectors naman. PWDs, yeah, Filipinos, sa women's, so iba-iba din ang sektor. Para hindi lang naman competition. Yeah. At saka ano din, loving diversity. Kasi last Friday service, meron kami isang episode dito and we were talking about being diverse as people. Yes. Like Philippines is a very small country pero we are so diverse. Magkakaiba tayo ng culture. So I think that's also one avenue para makita rin natin yung culture na kagaya ng Ilocos, iba rin naman sila sa mga Ilocano in some aspects. So, Lalo ang Baguio talagang very diverse kasi Yeah. lahat na ng Melting pot. ethnicity nandito. Yeah. Oo. Yeah. It's a melting pot of different cultures. yeah. Kaya ang Baguio, walang original na ano. Uy, genuine Sasabihin Ilocano. natin, Ano nga ba Kasi- yung culture ng Baguio? Mixed Kasi culture ano, na. Oo. and intermarriages also like my Canadian Filipino and International. So, sa amin naman dito sa library, of course, we cater naman sa mga resources din ang sports. So, just like you cater sa mga talagang trainings and of course, yung winning ng Baguio, on the sports talaga. Sa amin, of course, we would like to endorse also din yung mga resources that we do have resources here. If you like to read on basketball, meron kami. So these are just few of the resources that we have here at the library. Meron din kaming chess. No? Oh, this Meron one. on the different, yeah. 101. Ito ang para sa height ko. Wow. Checkmate. Kasi hindi ako nabiyayaan ng height for basketball or Yeah. volleyball. So, I'll take this. So, What else different we have? resources on different sports, Sports no? related. Sports related. Of course, kung kami open lang naman ang library for you to to read kasi it's not only it's good to have a training, it's good to have yung talagang actual na, but then sometimes I guess you need also to read. Yes. The theoretical part is right here in the library. So I guess kung sakaling sa chess, so yung mga nandun naka-illustrate, di ba? Yung mga Oo, mga winning moves techniques, o techniques, so, yung mga ganon. So, for those na interested talaga sa sports, then maybe you can come here and have the resources for you to read. And of course, we would like also to encourage them that sana punta rin kayo sa sports office kasi marami din namang mai-offer ang sports office. So not only the use of the facilities but also trainings and of course yung support system na maibibigay sa mga residents ng Baguio City. And we keep on talking about Batang Pinoy. Ano nga ba ages ng mga Batang Pinoy? Kasi kanina ko pa na yun. Ang forgot to Batang ask, Pinoy is 15 years old and below. Oh, okay. Ay, wala na, hindi na tayo qualify. Hindi na talaga. Hindi, tandang Pinoy kayo. Tandang Pinoy na. Si Joy baka ma-qualify pa siya. Yung height niya pwede. Oo. Yung height niya pwede, no? Pwede yung height naman. So sir, ang ganda kasi we are talking about the theory, like if they want to read. Tapos punta naman sila sa inyo for the physical activity. So it's a combination. Yes. Yeah. So do you encourage that, like both areas will work out together? Yes, actually, dun din sa nag-create nga kami ng mini library ng sports Meron din daw dun kasi sa... sabi nga niya eh. So, the athletes can also browse books, read books. Sa amin meron din kasi may mga partners din kami na they donate sports-related books for them to read naman. Kasi it's also important, I guess, no? Na talagang they read also. At least na nila, ganito pala yung, on that situation, ginawa niya. Parang ganito. No? Kasi parang hindi lang naman through mouth. Kasi kung through mouth na yun, nadadagdagan na. So I guess that's mas right. maganda kung printed. And kami, yung nabanggit nga kanina, actually, before nag-plan kami na merong sports and then library. No? Parang magsama sana kami here actually. Pero hindi daw pwedeng pagsamahin yung
talagang separate daw yung library. Pero yun yung ano namin kasi after if they want to read, then they can go. If they want to do an exercise or training, malapit lang yung pupuntahan. Ganon yung namin noon. Kaya gusto sana namin na mag-combine yung plan namin ng facility, yung the library and the sports Saka, Ma'am yung concept kasi na, yung title kasi natin na Youth Convergence Center. Yes, oo. Sabi namin, ano ba ang kinikater nyo? Sabi, youth din. Parang maganda rin na nandun yung library. Yun yung initial namin na plan sana. Oo, pero separate ang but cannot do otherwise. Yeah. And the individual will do that for himself. Like, ngayon sa library ako, bukas kay Sir Goods ako. So, it's a combination. Anyway, we are still neighbors. Yes. Yeah. Neighbors naman kami, no? So, Yeah. malapit ang library sa sports place. That's right. So, neighbors pa rin naman kami. So, we would like to say thank you again, no? Thank you for inviting me. Thank you, sir. yeah. Thank you for gracing us, no? Kahit na nga ba short notice, and of course, you promise naman. Oh. Yes, sir. And if there are new updates, you can just come here. You are more than welcome to come. So, how would you like to invite yung mga constituents? Okay. So, I would like to invite all the parents siguro and yung mga family members to join sports. And alam mo sa sports, hindi lang naman to excel. Actually, maraming virtues na nade-develop through sports. Mga discipline, honesty, hindi lang pwedeng manggulang sa sports, yung pagiging masipag, industrious ka dapat, yung time management. And, actually, there's a cliche siguro na I can mention para ma-convince kayo na pumasok sa sports. Because in sports, we say, we develop the child not only to be champions, but champions in life. So, may mga maraming skills yan, life skills, natutunan. Doon nga sa bigan, yung mga 10 years old, marunong na silang maghugas ng pinggan, kasi discipline is there. So, thank you everyone. So, we heard it from Sir Goods, no? So, it's not only competition pagka we Yes. speak of sports, no? So, it's not only the competition, but marami kang matututunan doon, sabi nga niya, no? So, aside from that, it's self-development pa rin, no? Personal development pa rin in the part of the person, no? So, it's not only na ikaw ay nakikikompete, you know this, you have the talent, but marami pa rin aspects, no? Behavior, attitude, yung mga ganun. So, nadidevelop yung mga yun. And I guess, talaga naman ang sports package din naman, di ba? It's a package, not only that pag sinabi, makikikompete lang yan, no. Yes. Di ba? Yes. So, hindi lang ganun. So, sa ating mga listeners, no, sa ating mga viewers, sana you have learned na ang sports ay hindi lamang parang pang-sports pa, parang Para manalo. Oo, para manalo. Mag-excel sa sports. So, maraming mai-offer ang sports office for the development ng ating mga bata sa sports, no, when it comes to sports. So, it's an invitation, it's an open invitation to the constituents of Baguio City. Visit our sports development office and malay nyo, diba? Who knows? The next champion will be your child. No? Child? Oo. So, Maybe hindi you. lang natin. Oo. Yan. Or Maybe you. Yes. Oo. So, hindi lang natin masasabi. But then, of course, we have to go through naman. Hindi naman yung But then, when we see potential and interest, then why not? We visit our sports office. Okay? So, dito naman sa library, we are inviting you also. Monday to Friday kami open, 8 a.m. to 5 p.m. And of course, hindi lang naman kasi pang-library ang di ba? Marami din naman kaming activities and programs and services offered here at the library. Bukas, meron tayong storytelling at the park, of course, yung regular na ginagawa namin sa mga bata. And then in the afternoon, we have yung free na webinar, seminar research, no? So, free po yun. They can come and visit us here at the library, 1 o'clock to 5 o'clock.
The topic, it's all about research. So invited guest po namin ay mga professors and instructors from the different universities. So take the opportunity, nakapost naman yung link kung saan kayo magre-register, or you can come here for the face-to-face. So palagay ko malaking tulong din naman yun, no? Para sa ating mga kabataan din naman. Kasi ang target actually dito is yung mga kabataan. Yes, kasi meron na silang subject on research, so we have this advocates na willing, no, on pro bono itong mga speakers. Yes, so advocates din naman Take natin advantage. sila. Yes, so hindi lamang yung pag inisip nyo kasi ang library is just books, no? No, we also have activities. Okay, and yung mga contest namin, sali na kayo. We do have our contest, panagbe nga. I-check ninyo yung nakapost sa aming Facebook page and yung jingle, yung magiging jingle ng library. Ay, Yes, kasi syempre, di ba, if you notice doon during sa aming, meron kaming jingle na piniplay sa National Library kasi yon. So, para naman magkaroon ng sariling Local, jingle, oo, ang Baguio City, that's why pinakontest namin. Yung aming logo, ayan, ang aming logo, pinakontest namin yan. So, ayan, di ba, resident ng Baguio yan, nakagawa niya. So, part na ng history yun. Kaya it's an invitation sa mga gustong maki-join sa jingle contest, then why not? Okay? So, so with that, we would like to say thank you again, Sir Goods, for gracing us. yes, thank you And for inviting me. yeah, sana hindi ito yung huling pagkakataon. Marami pa. Marami pang iba, and we will be discussing more, no? Of course, we would like also to say thank you to all, and of course sa mga na-istorbo namin dito, pasensya na, pero wala kaming studio, so dito lang talaga, para-paraan din kami, no? So thank you very much, and see you again next Friday. Okay, bye-bye!